Kawawa ang mga Tulfo, ginawang pangbala para sila ang tirahin ng tao. Correct, 'di ba? Merong ganyan, eh. Sila yung pinambabala mo. Yan po ang papel ng mga Tulfo ngayon. Boss Bad, sa mga hearing ni Senator Marcoleta, wala akong nakitang resource person na nagdidikta sa mga senators. Bakit parang coach nila ni si Matibag kahapon? 'Di ba hindi niyo ba napuna? May sasabihin po ako, teka muna. Ano, ah, anong tawag nila nun? Recess. Oh, tapos alam ba ng 12 Judas na mas marangal pa sa kanila ang tinatawag nilang kargador at basurero? Oh, ano kayo ngayon? Pinako ng patiwarik ang mga Tulfo. Sir Bads, may correlation ng media at kongreso, may bayaran at matapat. Tama po, hindi naman po lahat sinasabi natin bayaran, pero wag po nilang sabihin na walang bayaran. Ayan oh, pinarinig natin sa inyo si Karen Davila nagsabi na inalok siya. Name your price nga raw eh. Boss Bads, dati Nanay Christie, ngayon Senator Marcoleta naman. Ano ba talaga? Eh, may mga tsismis. Hindi naman natin talaga namang, si Nanay Christie, ano na po 'yan sa tsismis, 'di ba? Kumbaga sa showbiz, isa na 'yan sa mga matatag na ano ng showbiz, pundasyon ng showbiz. Parang hindi magtagal yang mga tulfong hambog sa Senado. Darating ang panahon kakargahin 'yan sila ng kargador at mailagay 'yan sila siguro kasama ng mga basura na mapagtapunan ng mga tinatawag na basura. Korek na korek kayo diyan. Ah, is the Queen of Marites, 'yan. May paggalang kasi tayo sa mga institusyon. Boss Pads, last year lang second si Rap-Rap sa mga presidential candidate. Ngayon kaya ano na rating niya? Hindi lang last year, sa latest second siya. Oh, ngayon tuloy-tuloy niyang pinagagawa niya pagtawag ng kargador sa mga dating sundalo, ewan ko na lang. Excited na ako sa second hearing, lalabas kaya ang next batch ng ex-Marines, lalo naman silang mawiwindang. Tsaka si Libiste, tignan natin kung iimbitahin nila si Libiste kasi marami rin pong alam si Libiste. At tsaka yung iba pa po yung mga sila Bersamin. Okey, ang mga Tulfo parang 'di taga Davao ang roots. Cancel na sila sa'kin. Taga Davao din ba yung mga 'yan? Naalala ko lang during the early days of Bangag, may planong magtatag ng vloggers group na recognize ng PCOO pero nawala din. Kasi po sa ano 'yan, eh, sa anong tawag dun, yung si Attorney Trixie 'yan. Ako nga nag-a-apply nun, eh. Attorney Trixie baka makalimutan mo ko. Sir Badong, dati idol ko 'tong mga Tulfo pero ngayon binabawi ko na stupid sila. Pinaghati-hatian ba naman ng kaban ng bayan kaya para silang nasa alapaap, hindi kayang abutin tulad ni Ate V. Oo nga naman, 'di ba? Para kayong ano, kumusta naman kayong nasa baba? Nangangalay na ba kayo sa katitingala sa'min? Gano'n ang mga datingan ni Ate V. Ano na nga yung sinabi ni Ate V? Yung mga nasa 'di ba nasa baba at kayo nangangalay na sa katitingala sa kanila yung mga tao, 'di ba? Tindi mo, Ate V. Wala ka namang panama kay Nora Honor, putya si Nora Honor ano na, ano ba si Nora Honor? National artist, oh, panis. Bigla biglang naging Noranyan. Dahil sa politika, Badong naging Noranyan. Takot na magnanakaw maleta gang kung magtuloy-tuloy ang Blue Ribbon investigation, mabubulgar nila sila.
Kaya desperate sila agawin ng Blue Ribbon Committee para pagtakpan ng kawatan. Good afternoon, Sir Buds. Ayan yung problema, eh. Naghangad kayo ng ano, suggestion only senators should be lawyers starting 2028 and 2031 election. Hindi naman po. Hindi naman po kinakailangan. May mga bagay lang po na pan-lawyer lang talaga. Halimbawa po yung Blue Ribbon Committee. Boss Badong, paano kung hindi papasukin ang mga invited sa BRC sa Huwebes? Diyan na po magkakaroon ng ano na naman, parang yung kay John Vic. Matindi sinabi ni Cayetano, Senate ng Malacanang at Senate of the People. Correct, 'di ba? Meron pala na nakalimutan ko yatang sabihin ito. Tignan niyo po. Meron dito na tuta lang talaga 'to, tuta lang talaga ang tingin dito kay ano, eh, kay Win Gatchalian. Asan na ba 'yun? Eto, hindi 'yan, hindi 'yung digong biktima. Malacanang rejects Cayetano's agreement proposal with Gatchalian. Ito po, binasura po ng Malacanang yung proposal ni Cayetano na magbati na si Gatchalian tsaka siya para, magkaroon na sila ng agreement. Tingnan niyo, bakit niyo ire-reject, wala naman kayong kinalaman sa Senado. Pinapakita lang po ni Anticler at ng Malacanang na sunod-sunuran lang sa kanila, utusan lang nila 'to si Gatchalian. Bakit sasabihin ni Anticler na nire-reject nila yung offer na, magkaroon na ng agreement sa pagitan ni Cayetano at tsaka ni Gatchalian? Bakit Malacanang ang magre-reject? Hindi naman kayo parte ng Senado. Wala kayong pakialam sa Senado. Yan po ay separate branch of government. Separate and co-equal. Kaya alam na natin ngayon bakit gustong-gusto nila si Win Gatchalian dan, kasi sunod-sunuran sa kanila si Win Gatchalian. Yan ang katotohanan. Hindi sila magiging independent. Hindi sila independent sa Malacanang. Biruin mo, ire-reject ng Malacanang, hindi si Gatchalian na nag-reject. Malacanang ang nag-reject sa offer na magkasundo na sila. Ganyan kawalang buto. 'Di ba sabi ko sa inyo walang buto yan si Gatchalian? Hmm. Puppet. Okay. BRC hearing sa June 11 ng Cayetano Black, expect the worst. Expect po natin yung harangan diyan. Hindi maka-move on si John Vic, 'di naman ni John Vic ang katawan ni Robin. Parang kayo ang hindi maka-move on. Hanggang ngayon iniisip niyo pa rin 'yun. Paano tayo makatulong sa mga, Brave 18? Support lang po sila lalo na po sa panalangin. Naku, napakahusay po niyang panalangin na bilang suporta. Gatchalian may-ari, 'yun. Bading pala 'pag nalasing, naghanap ng lalaki, ayan. Nakinig na naman kay Nino. Yan si Nino, 1 o 2 oras ko lang nakasama sa tanang buhay ko. Putyang kwento sa buhay ko akala mo 2 oras lang po kami nagkasama niyan. Pinakain mo, pinainom mo, sumagasa, 'di ba? Umakyat ka ng Baguio, tapos nagpaimbita sa'yo, inimbita mo naman, pinakain mo, pinainom mo.
Sa 2 oras na yun nakagawa ng isang buwang kuwento. Eh, kung naniniwala kayo diyan, ano magagawa natin? Dumami na buhay ko.